Hello mga kapatid. Good morning po. Good morning po sa inyo. Saan po kayo, no? Ayos pa yung tulog natin. Ako po, sakto lang po yung tulog. Salamat sa Lord dahil nagising tayo. Isang pribilehyo na tayo ay nagkita ulit sa bagay ito. Ano ba ngayon? Webes na ba? Miyerkules. Opo. Let me... Webes na po. Bilis ng panahon. Opo. Salamat sa Lord dahil napakabuti ng Lord sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Napakaraming challenges sa buhay, araw-araw. Ginawawala ang problema. Pasin nyo, hindi pa tapos yung pagsubok, may panibagong hamon. Ganun po sa Christian life po. Papansin po niya, para natural lang nangyari niya sa atin. Pero maganda niya, sa kabila po ng mga bagay po na yan, yung ating Diyos ay tapat sa atin. Hindi po siya nagkukulang. Tayo lang ho, yung may mga ganun. Salamat sa Lord dahil mabuti ang Lord sa atin. Pero man tayong ika nga, meron man tayong ika nga dapat ayusin mga sarili lang po natin. Kasi tayo ho may pagkukulang eh. Si Lord walang problema. Tayo po yung may problema. Ang maganda na ito, diretso pa rin ang buhay. Kasi gano'n naman talaga. May pag-asa tayo as we journey together. Apo, importante po yan. Hindi ko alam kung makasama natin si Apple ngayon. Pero Lord willing ay makasama natin si Apple alas 5:52 na po. Opo. Silipin lang natin, baka nag-message si kapatid. Wala. Okay. Sige. Baka may importante lang. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsimula. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Masalamat po sa umaga ito. Masaya kami sapagkat maski na may mga changes sa buhay namin, okay lang po, masaya kami kasi alam namin nandyan po kayo para samahan kami. We are looking forward sa maghapong ito na smooth lang din ho lahat sa kabila ng mga challenges in life. Masaya kami kasi tuloy ang buhay dahil kay Kristo. Salamat po sa pag-asa. Salamat sa inyong salita na nagpaparemind sa amin lagi. Samahan niyo po kami na makita namin yung sarili po namin na laging nakadiretso po sa inyo. Patubayan niyo po si Apple sa kanyang ginagawa sa mga oras na ito in preparation po para sa kanyang anak. Kayo po ang siyang maguna, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Samahan niyo kami sa kabuuang broadcast po na ito na maging maayos po. Salamat sa panahon, nagising po kami. Salamat Lord. Salamat Mama Mary for interceding for and with us. Maraming salamat po. Manawalatin po kayo, Ama, sa oras na ito. Salamat po sa opportunity. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Alright. Maganda umaga sa lahat ng mga kaparian natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Especially po sa aming Bishop sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Bishop, maganda umaga po. At sa lahat ng mga kasama niyang kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Opo. Binabati ko rin po yung aking Parish Priest, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, maganda umaga. Doon din si Father Nobles, si Father Egay. Opo.
Magandang umaga po. Bong Manlangit Tolentino. Magandang umaga, bro. God bless sa buong pamilya. Maraming salamat for joining, Bong. Salamat sa Panginoon sa binigyan kanya ng opportunity para makapakinig na salita ng Panginoon Diyos. Binabati ko si Mama Elsie, at yung mga kapatid ko dyan sa Kainta. Sila Fred Al, si Charo Sinico, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bim, si Picoy, si Eloisa. Magandang umaga. Ganon din si Rox, si SB, yung kanilang mga anak. Magandang umaga sa inyo. Si Judy dyan sa Pangasinan, si Ron Lian, si Ron, si Ate Lydia, si Buboy, si Sheila. Magandang umaga sa inyo mga tol. God bless. At sana magkaroon tayo ng parang banding uli. Hopefully makababa ako dyan sa Maynila etong taon na ito. Siyempre yung aking may bahay si Annalyn. Magandang umaga, ma. Ganon din kay James Philip Atala ng Grace, no? Magandang umaga sa inyo mga anak. Binabati ko yung anak kong pastor, si Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro. Magandang umaga, anak. God bless sa yung pamilya. Yung aking apo, yan. Saka si Josiah Sam Calixtro, yan. Magandang umaga sa inyo mga anak, ha? God bless sa inyong mga trabaho at sa inyong endeavor sa family, sa inyong church life. maraming salamat po. Alright, diretso na tayo sa word mga kapatid. Tayo po ay nasa John chapter 5, verse 17 to 30. Sa Tagalog ko, ganito pagkakasabi mga kapatid. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos. At sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Inamahal ng ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawaing ipapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Kung paano ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito. Gayon din naman, binibigyang buhay ng anak at sino mang gusto niyang bigyan ito. Hindi ang ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng pagpaparangal nila sa ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ng ama na magbigay ng buhay, gayon din naman may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinibigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang dibingan, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Mga kapatid, marami tayong pwedeng mapulot dito sa mga talatang nabasa po natin. Ito po ay tumutukoy sa una, paggawa ng anak. Kasi yung nauna ng talata, pinag-uusapan dito, di ba, gumawa siya ng mabuti rito, mga kapatid. Siya po ay nagpagaling. Nagpagaling po siya. Kaya lang nagpapagaling ang Panginoon, kadalasan araw ng Sabat. Ayaw ng mga tao. Kasi sa kanilang paniniwala, bawal po
kumilos, magpagaling. Kaya Panginoon, paborito ho yun. Hindi ko alam kung sinasadya niyang asarin yung mga tao sa kanyang panahon, lalo na yung mga religious people, mga pariseo, mga eskriba. Opo. Yun ang naging dahilan para ho na nainis sila sa Panginoong Yesus. Pero ang point ng Jesus doon, kaya niya ginagawa yun. Una, o para ipakita niya na mas mataas siya sa Sabat. Ano ba ang reason? It was created. Sabbath was created for man. Kaya nga sabi ng Lord, ano ba maganda kapag ka Sabat, gagawa ng masama o gagawa ng mabuti? Of course, gagawa ng mabuti. Kaya problema, yung mga tao sa panahon na yon, sa relihiyong Judaism, mas mahalaga sa kanila yung letra por letra. Para sa Panginoon, hindi. Mas mataas ako dyan sa kautusan nyo. Dahil bago pa si Moises, naandun ako, sabi ni Jesus, di ba? Hindi nila yun mag-gets eh. Akala nila nagmamagaling ang Panginoon. Pero ang point ni Lord, siya nga ang Diyos. Gusto niyang i-display yung kanyang pagka-Diyos. At tayo bilang Katoliko, wala naman tayong problema dyan. Pero hindi po lahat ng Katoliko, alam yan yung bagay po na yan. Kaya nga ho nagsusumikap si Brad Calix na makapag-share lang ho maski papano sa inyo, mga kapatid, as we journey together. Binanggit ng Lord ang Ama, kumikilos, dapat ako rin. Pwede mo sabihin dito, bawal ang tamad. Hindi pwedeng, baga sa panahon natin, wala tayong ginagawa, nakahilata lang tayo maghapon, hindi productive ang buhay po natin bilang Katoliko. So makita mo rito, in some sense, workaholic si Jesus, no? Pero yung kanyang pagiging workaholic ay naandun sa boundary at sinusunod niya kalooban ng Ama. Opo. Meron pang isang issue dito na kinagalit ng mga tao sapagkat gusto niyang tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos. At sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Now, kung titignan mo sa perspective na sa pamilya, pantay ba ang ama sa anak? Hindi ho. Hindi ho. Ni-usurp ba yung authority ni Jesus ng kanyang Father? Hindi ho. Pero pinag-uusapan dito, pantay sa pagiging Diyos. Opo. Meron silang magandang relasyon ng God the Father. Diba pinag-uusapan natin kada gabi yung sa usapang Katolisismo, yung doktrina ng Santissima Trinidad, yung Holy Trinity. Opo. Bagamat yung salitang Trinity, hindi mo mabasa sa Biblia, pero yung essence nito ay maraming sinasabi. Marami tayong binasang talata kagabi na magkakahiwalay sa Bagong Tipan na nagpapatunay, bagamat ang salitang Trinity cannot be found in the Bible, pero maraming mga hiwa-hiwalay na mga talata sa Biblia ang nagpapatunay na meron nga. Si Jesus ay Diyos. Kung sa tingin mo, kaibigang Katoliko, si Jesus, temporaryong taong katulad natin, nagkakamali po kayo. Ang ibang Katoliko siguro, tingin kay Jesus, katulad nung sinabi ng mga tao sa panahon niya, di ba anak lang ng karpentero yan? Bakit nakakagawa ng Himalayan? Anak ng karpentero yan Di ba anak ni Jose yan? Even yung mga disciples niya ngayon, hindi makapaniwala sa power ni Jesus di ba? Nagugulantang namamahinga si Jesus dun sa bangka biglang nagkaroon ng di maganda yung nature, di ba? Sabi ng mga alagad, ginising nila si Jesus. Nananahimik sa pagkakatulog. Ang sabi nila, wala ka bang pake? Malulunod na tayo dito. Nagulat sila nung nagsalita si Jesus, pinatigil niya yung unos pinatigil niya yung waves tataka yung mga alagad. Ang biras yun to. Pati ba naman yung nature sumusunod sa kanya? Yun. May power nga si Jesus. Diyos po si Jesus, mga kapatid. I hope ganun din yung paniniwala nyo bilang Katoliko. Ngayon, problema yan kung hindi ko nagbabasa ng Bible.
Kailangan natin magbasa ng patuloy na salita ng Panginoon Diyos. Opo, para po yan sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Maganda yung binanggit dito ng Lord na wala siyang magagawa kung sa sarili niya lang. So, bagamat siya ay Diyos din, katulad ng God the Father, pero ina-acknowledge niya, hindi siya makakagalaw on his own strength. Siya po ay somehow nakadepende sa Father. Kaya nga hindi mo pwedeng paghiwalayin yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bagamat distinct persons, yung tatlo, magkakaiba. Magkakaiba ang role ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pero buo yan, united yan sila. We believe as Catholic, there is only one God expressed in three persons. Mga kapatid. Opo, importante po yan na maunawaan natin. Binabanggit pa niya rito yung magandang relasyon na minamahal ng ama ang anak. Ano po yung konsepto ng Trinity? Ano ko ito eh? Maganda po yung relationship nila mga kapatid. Opo. Sana tayo bilang miyembro ng simbahan ng Panginoong Hesus ay meron din tayong ganyang kagandang relasyon. Ano pa yung power na meron po yung anak? Ang sabi rito, binigyan siya ng power ng God the Father na bumuhay na sinumang nais niya. Bibigyan niya ng buhay. Ano pa, siya rin po yung hahatol sa atin later on. Kaya nga ho, binabanggit natin sa ating broadcast. Paghandaan natin yung kamatayan natin. Marami pong road rage sa panahon natin. Nakita natin sa video, almost every day. Nagkagit-gitan sa kalsada, nauwi sa barilan. Di ba yung latest na SUV na nakaputing lalaki na nagkagit-gitan ayon sa kwento? Tapos, naasar yung dalawang rider, hinintuan nila yung SUV, tapos nakita mo sa video, nagkaroon ng suntukan doon, di ba? Makita mo dalawang riders ang aktibong sinasaktan yung nakaputi na nakashort na may-ari ng SUV. Na eventually, nakita natin, nag-escalate po yun eh. Malay ba natin, doon sa kanyang dalang bag ay meron palang baril doon. Nauwi sa barilan. So, ayon sa balita, yung isa tinamaan sa ulo, patay na po yun. Ayon sa balita. At nakakulong na po yung bumaril. Mga kapatid, itong mga pangyayari na ito, alam ba nung napatay na rider na yun na ganun mangyayari? Meron bang ganong nangyari kung naging maganda lang yung usapan? Di ba? Pagpalagay mo na nagit-git kasi talagang delikado sa ating mga nagmumotor. Sa ating kasi masagi lang tayo, delikado. Ako po matagal na ako nagmumotor eh. Opo. Naka-single po eh. Napakadelikado. Malubak lang tayo, mabilis ang takbo natin. Lubak. Ano ka eh? Ma-slide ka lang. Delikado ang motor eh. Mapanganib ang motor eh. Yun pa kayang nagkagit-gitan sa kalsada sa Maynila. Wala akong alam na nagkagit-gitan o kaya kinat na parang, oy, okay lang. Ay Brad, God bless ha. Walang gumaganon eh. Sa karanasan ko sa kalsada. Ako nga lang ho, nakabike ako eh. Kinakat ako ng mga jeep. Hinahabol ko po yun. Kasi hindi tayo papayag na maargabyado tayo sa kalsada, tama. Sabi nga nila maraming kamote rider ngayon eh. Pag sinabing kamote, expression ho yun, nang ibig sabihin nun, mga walang proper training or seminar, mga nakakuha lang ng lisensya, marunong magmaneho, pero hindi alam ang rules. Pag sinabing kamote rider, mga nakabalandra yung sasakyan, yung mga marami niyan eh.
nakamotor saka naka four wheels, sa stop, makita mo yan doon sa pedestrian, nandun pa sila. Hindi ho pwede, bawal yun. Hindi ka pwedeng huminturong sa pedestrian eh. Ano ka, urong ka. Maraming maraming paglabag po. Oh, kasi wala talagang seminar. Binayaran lang ho nila. Nakakuha sila ng lisensya. Kaya ho dapat paigtingin ng LTO yan eh. Na hindi talaga pwede makakuha ang sino mang tao sa Pilipinas ng lisensya nang hindi dumaan sa proper na proseso. Okay, hindi pwede. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan matitigil yan eh. Kasi kalakaran na po yan. Inabutan ko na po yung sistema na yan. Nung ako po yung nasa Pangasinan ho, sabi sa akin doon, Brad, gusto mo mabilis yung proseso? Sabi ko, Brad, hindi ko kailangan niya. Kaya ko ipasa yung exam na yan. Kaya ko ipasa yan. Hindi ko kailangan magbayad sa'yo. Gusto pa sa akin, magbabayad ako para mapadali daw proseso. Sabi ko, Brad, kaya ko ipasa yung exam eh. Oo, tagal ko na pinaghandaan yung exam na yan eh. Oo, gusto ko lang legit ako na Brad, na driver. Dumaan ako sa proseso, nag-aral tayo. Hindi tayo nagbigay ng 1,000, 2,000, tapos balikan ko sa hapon. Hindi ganon. Majority ganon ng mga driver. Binalikan lang sa hapon yung lisensya. Tanungin mo, ano ba tong sign na to? Hindi nila alam yon. Wala, hindi nag-aral eh. Kaya hindi tayo nakapagtataka sa kalsada ho, maraming kamote. Opo, oh. I hope hindi ho kayo kamote ha. Kayo na mga nagmomotor. Bihira na ngayon yung merong may pasensya sa sa kalsada. Oo, pansinin niyo. Maski na kayo eh. Naka four wheels kayo, no? Biglang may magkakat sa inyo. Siyempre sasabihin mo, Brad, God bless ah. Wala pong ganun, mga kapatid. Wala pong ganun. Pagandaan natin yung kamatayan natin kasi harap tayo sa Diyos eh. Brad Calix, pwede ba paghandaan yung kamatayan? Opo. Tinatanong niyo ako kung paano. Dapat po yung buhay natin maayos. Nasa state of grace tayo. Meaning, hindi ka gumagawa ng mortal sin bilang Katoliko. Yung obligasyon mo bilang Katoliko, nagagawa mo. Hindi ka lang pasimba-simba pag birthday mo. Pagka trip mo lang magsimba, magsisimba ka once a year. Mali po yan. Mortal sin po yun eh, sabi ng mga pare. Yung sinasadyang hindi ka dadalo sa misa, pinababayaan mo, nagbobora ka pagkalinggo. Kahabagan po kayo ng Diyos po. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang gusto ni Lord ay okay po tayo. Sinusundan natin yung plano ng Lord sa ating buhay. Kayo po ay may apostolate, meron po kayong ministry sa parokya. Yan po yung tunay na Katoliko. Hindi po yung pasimba-simba lang. Hindi po yun. Wag tayo masyadong matuwa kasi billion tayo worldwide. Hindi ho. Hindi ho yung sukatan yung bilang eh. O, ang tanong sa atin, sino ba sa atin ang totoo? Sino ba yung totoo sa atin? Yung mga seryosong Katoliko talaga. Hindi dahil naging Katoliko, dahil sa mga ninuno, napilitan lang, kinurot lang ng lola, kaya nagsisimba. Kasi pinag-aaral ng kamag-anak, kaya nagsisimba, dumadalo sa misa, napipilitan. Huwag sana ganon. Dapat genuine, totoo tayong Katoliko. Hindi ho tayo napipilitan. Oh, alam natin yung obligasyon natin. Kapatid, obligasyon ha. Hindi yan optional, obligasyon. Dapat natin gawin. Approaching tayo sa Semana Santa, may mga dapat po tayong paghahanda na ginagawa bilang mga Katoliko. Well, hindi natin mape-perfect yung proseso sa Katoliko. Marami tayong ritual eh. Opo. Pero nagsusumikap tayong gawin yung ilang mga bagay. Opo. Ano pa yung makikita natin dito, mga kapatid? Yung talatang 24, maganda sinabi ni Jesus eh. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano ang responsibilidad nating Katoliko pagdating kay Jesus?
sumunod sa Kanya. Anong responsibilidad natin sa God the Father? Sabi diyan sumampalataya. Sa nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo kay Jesus? Ang God the Father. Nakita ba natin ang God the Father? Hindi po. Nakita ba natin si Jesus? Hindi. May nakakita sa Kanya sa Kanyang panahon. Pero bakit hindi natin nakita si Jesus? Sumasampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat yun ang sabi ng Kanyang salita. Nakita ba natin si Mama Mary? Hindi ho. Pero may nakakita sa Kanyang panahon. Ako personally, bilang dating pastor, yung aking personal, gusto ko magkaroon ng encounter kay Mama Mary. Pag sinabi ko encounter, sa ibang pastor kasi nagpaparamdam siya. Sa ibang tao nagparamdam. Nagpakita pa nga siya. Sa katulad ko na nagdi-desire, pwede ba mangyari? It could happen. Or it may happen at my deathbed. Pero nagdi-desire si Brad Callings. Marami na ako na ipangaral patungkol sa anak niya, kay Jesus. Pero hindi ko masyadong na-appreciate nung pastor pa ako si Mama Mary. Dahil siguro sa doktrina na aking natanggap mula sa iba't ibang paaralan ng Biblia. Dahil siguro sa mga profesor ko sa Biblia na hindi masyadong nagbigay ng walang emphasize, no? Tukol kay Mama Mary. Kaya ako sa latter part ng buhay ko, saka lang ako nagdi-desire. Sana i-grant ni Mama Mary. Umaasang patuloy si Brad Calix. Papo. Mga kapatid, mahalaga sa atin bilang Katoliko na meron tayong tamang pananampalataya. Si Kristo po ang sentro ng Katoliko. Si Mama Mary ay mahalaga ang role sa kaligtasan po natin bilang ina ng simbahan. Hindi tayo basta-basta rumirekta sa God the Father sa prayer. Marami tayong dinadaanan. Hindi pwedeng baliwalain si Mama Mary when we pray. Talagang dumadaan tayo sa Kanya. Diba? Hindi natin pwedeng baliwalain ang ina ni Jesus o ang ina ng Diyos. Mga kapatid, siya rin po yung hahatol ayon sabi po sa Biblia. Nakita natin dito na may kapangyarihan ang God the Son. Later on, tayo po ihaharap kay Kristo, magbibigay sulit. Lahat ng ginawa natin sa lupa, maging yan man ay mabuti o masama. Siya po yung inaantay ng bawat Katoliko. Haharap tayo kay Jesus Christ. Wala tayong pwede maikubli sa Kanya kasi alam ng Lord lahat yung ating pagkatao, yung ins and outs natin, yung mga sinasabi natin sa isang araw. As I reflect mga kapatid, si Jesus Christ, hindi ordinaryong tao. Siya po ay ikalawang miyembro ng Trinity. God the Father, God the Son. Equal po ang pagka-Diyos ng God the Son ni Jesus sa God the Father. Pero sa relasyon, dahil meron siyang ama, nagsasubmit siya sa God the Father. Magandang attitude ng anak. Hindi pwede magmalaki si Jesus kasi Diyos din siya. Hindi ho. Makita mo yung kanyang humility. Nung siya'y nasa lupa pa. Bagamat may eksena kayong nabasa na tila baga sinagot niya yung nanay niya. Ba't niyo ako hinahanap? Yung nawala siya, di ba?
Yung siya yung teenager pa siya. 13 anyos, nagpunta sila sa Jerusalem para sa taunang pagsamba. Pag uwi nila, akala nila kasama nila yung anak nila si Jesus. Wala pala. So bumalik sila uli. Nung makita nila si Jesus doon sa templo, nagipag-usap sa mga religious people. Very bright. Ano sabi ng Ano sabi nung nanay? Kung i-contextualize mo yung sinabi, pambira naman. Ano ba naman anak ang ginawa mo sa amin? Bumalik pa kami, isang araw na biyahe to eh. Ano bang ginawa mo sa amin, anak? Bakit ganon? Akala namin kasama ka pa namin, hindi pala. Ano sabi ni Jesus? Hindi nyo ba alam na dapat ako nasa tahanan ako ng ama ko? Sa kultura natin, tila baga iba na yon, di ba? Kasi sumasagot eh, di ba? Sa Western lang naman yung mga bata na sumasagot sa parents, eh, di ba? Pero sa atin sa kultura natin, big no-no yan. Sumasagot ka sa parents mo. Di ba? Sasabihin sa atin, aba, sumasagot-sagot ka pa. Anong karapatan mo sumagot-sagot sa akin? Yan. Sa konteksto natin. Pero sa kultura nila ho, hindi naman ho yun pambabastos. Wala ho pambabastos na nangyari po doon. Yung sinabi ng Lord, totoo naman yun. Kaya nga, mapapansin nyo, lahat ng naririnig niya kay Jesus sa kanyang anak, tinitreasure niya yun sa kanyang puso ni Mary. Oh, nakatanim sa kanyang utak yun, yung binibitawang salita ng anak niya. Opo. Mga kapatid, I'd like to challenge you as Catholic. Approaching tayo sa Lenten season, paghandaan po natin ito. Ang isa sa nakita ko rito, si Jesus, mahalaga sa kanya yung nandun siya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama sa atin? Manatili tayong nakasentro sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Tayo po ay nabubuhay na may kabanalan. Wala po tayo dun sa mortal sin. Yung obligasyon natin, nagagawa natin, na hindi tayo napipilitan. Di ba pinag-usapan natin kamakailan yung abstinence, di ba? May mga pagkain tayong hindi muna pwedeng kainin eh. Okay. Nagtitimpi tayo, may disiplina tayo. Sinusubukan natin sa biyaya ng Panginoon Diyos. Pero wag naman sana yung para bang pag hindi natin nagawa ang isang bagay ang tingin mo sa sarili mo galit na galit ang Diyos sa'yo. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Ang Panginoong Hesus hindi ho siya nakapamewang kapag tayo nagkakamali. Na may dala siyang malaking pamalo. Hindi ho ganun ang Diyos natin. Napaka-gracious, napaka-compassionate. Sakto lang ho. Sa biyaya ho ng Diyos, sundan natin ang prinsipyo, ang sistema ng simbahan natin, but not to the point na parang silipin mo yung isang Katoliko at sabihin mo sa kanya, mali yung ginagawa mo Ako ang tama. Sundin mo ko. Ang pattern natin lagi si Jesus. Pwede tayo magmalaki. Si Jesus so ang pattern natin. Saka let us help one another. Ako po, bago lang din akong Katoliko marami ako adjustment Kaya sabi ko nga po sa inyo, mapagpasensya po kayo. Opo. Hindi ho ganun kadali na kalimutan yung mga baggages ni Brad Calix. So, matagal tayong naging missionary pastor.
Hindi ganun kadali. Opo. Yung iwan mo yung mga natutunan mo sa iba't ibang paaralan ng Biblia, yung mga nabasa mo sa iba't ibang mga theologians, hindi ganun kadali. Struggle ho ko personally. Pero nagsusumikap. Nagsusumikap na maging isang tunay na Katoliko na sinusundan yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Let us encourage one another. Opo. Kailangan po natin yan sa mga panahon na ito. Alright. Mamaya ho, kita-kits tayo alas 8 ng gabi sa ating usapang Katolisismo. Tatapusin na po natin, part 4 na po tayo sa ating Trinity. Try natin na i-summarize yung ating mga napag-usapan. I'd like to recommend mga kapatid na pwede nyong puntahan si Bishop Baron, ano? Puntahan nyo sa YouTube. Actually sa YouTube, marami tayong matututunan. Marami tayong mga tropa dyan na mga Katoliko na mga seryoso, mga theologians na pwede tayong matuto. Opo. Pero sa mga kapwa Pinoy, meron po tayo si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Sila John Do, nandiyan ho yan. Puntahan ho ninyo sa YouTube. Opo. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, Mr. Curious, Factbusters.ph, The Beloved Catholic. Opo, puntahan nyo si Caborno. Ang pananampalataya at katuwiran ni Bro Wendell Talibong. Sa mga taga-Negros naman, meron po tayo sa DYAF. Meron tayong Historia Sagrada pag Sabado at ang Diwan nga Dalan pagka Linggo. Opo. Yan po ay pinangunahan ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Meron din po kami sa DYRL Radio ang Pagtuong Katoliko ni Dr. Ray Entila at ni Bro JB Akma. Opo. Of course, yung ating ginagawa rito, sa umaga meron tayo, sa gabi usapang Katolisismo. Monday to Friday lang po yun. And Lord willing, this coming Saturday, ay nag-invite si Brad Calix sa gabi, alas 8. Para pag-usapan yung misa. Ano ba yung kahalagahan ng misa? Bakit? Para basta nito. Gaano ba kadalas dapat tayo dumalo sa misa? Once a year ba? Quarterly? O pagka-trip lang natin? Papaliwanag po sa atin yan ang invited guest po natin, ha? Sabado, wag ko kayo mawawala. Once again, we'd like to thank the Lord sa bagong pari dito sa Bacolod na na-ordain kamakailan, si Reverend Father Jose John Barros Puertes, Reverend Father Ramon Gonzaga Jimenea Jr., Reverend Father Early John Ramos Taiko, at saka si Reverend Father Michael Velasco Castidad. God bless po sa inyo, mga newly ordained priest po. Yeah. Supportan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Diyan niyo ho makikita yung conversion natin, yung kasal namin ni Mrs. Katoliko, yung binyag ng dalawa naming anak na 16 years old saka 15. Apo. Yung lahat ng mga reflections from Monday to Friday, Monday to Sunday, nandyan ho. Usapang Katolisismo, may ilan tayo dyan pagbabalita, di ba? May sample ako na nagbabalita. Makikita nyo rin dyan sa ating State of Grace TV. Opo. Pakisuportahan nyo po mga kapatid. And probably, we'll try magkaroon ng live broadcast using yung ating YouTube channel, ha? Para ho, masanay na tayo dahan-dahan habang nag-live ako dyan sa YouTube channel. At the same time, nakikita sa Facebook channel natin. Subukan natin, ha? Apo. Ipagdasal po natin na
magtagumpay po yan. Saka yung plano po natin by June, makapag-start tayo ng pag-aaral. Ito po ay exclusive lang sa lahat ng Katoliko. You have to enroll. Ito po ay salita ng mga subjects ng philosophy, theology, saka apologetics. Opo. Gusto namin dalhin sa inyo ng dahan-dahan po yan. But you have to enroll. Pag-pray natin siya na matuloy. Makapagsimula tayo. Probably via Zoom o di kaya Google Meet. Ang sistema niyan, once a week na pag-aaral yan, 2 oras. At may mga naka-assign tayong instructors. Opo. Mostly po ng mga tagapagturo natin ay makasamahan ko sa Catholic Faith Defenders. Opo. Kasi yan naman po ang forte ng mga CFD. Ang tulungan po tayo sa mga pagsasanay sa theology po and even sa apologetics. Si Brad Calix po ay isa lang sa mga magtuturo. Tayo lang po yung mag-i-initiate sa ating broadcast, pero in collaboration with the Catholic Faith Defenders po sa Diocese ng Bacolod, ha? Opo. Now, just in case if you would like to invite me sa mag-talk sa inyong lugar, I would love to. Pero may sistema po tayo just in case na you would like to invite me to have a talk sa inyong lugar. You have to write a letter. Yung priest ninyo kung saan kayo ang parokya. Susulat ang pari ninyo sa Diocese ng Bacolod na naka-address po sa aming presidente, si Christian Paul Gailan. Opo, parang ganoon yung ating usapan niya. Hindi ho kayo pwedeng dumirekta. Susulat ho ang pari ninyo, parish priest, sa Diocese ng Bacolod. Tapos i-inform lang ho si Brad Calix. Pag okay po sa grupo, hindi lang ho kasi ako ang pupunta eh. May kasama ako mga taga-CFD. Ang purpose dalawa. Yung possibility na tulungan kayo mabuo yung CFD sa lugar nyo at yung aking talk. Okay? Yan po yung gagawin natin para hindi sayang yung punta namin sa lugar nyo. Opo. I-consider po ninyo kung gusto po ninyo. Opo. Gusto namin ding makita ang lugar nyo. Mas maganda na makita namin kayo, makausap namin kayo ng nakikita po kayo. Opo. Kaysa yung dito lang, screen lang tayo. Opo. Iba dito eh. Alright. Maraming salamat, Noel Tubac, for joining. Ani Brides Lumabi or Brides. Rod Nicolas, bro, salamat. Laida Juntilia, salamat po. Alvin Bahan, salamat bro. Regards sa pamilya, Katolikong Gugma, maraming salamat po. Junior Cornel, salamat for joining bro. Si Gong Pang-an Ambag Pabatang E. Lucas. Try natin include anong pangalan ho ng anak ninyo? Dapat nabanggit nyo. Opo. Dali lang Gong Pang-an. Okay, i-try natin. Hopefully hindi ko makalimutan, kapatid. Ebenezer Pastor, salamat po for joining. Louie, maraming salamat Louie. See you Saturday bro. Pepito Barbon, salamat. Buong Manlangit Tolentino, maraming salamat bro. God bless sa buong pamilya. Sa kay Ray Agaton. Maraming salamat Ray. Kayo po na medyo matagal na sa Katoliko. Siguro aking tulungan niyo akong mag-pray. Opo. Hindi lang sa akin may bahay na may karamdaman, kundi magampanan ko yung role ko dito sa simbahan natin. Opo. First and foremost sa pagbo-broadcast kasi ito yung aking talagang gustong gawin. Ito yung aking first love
na mag-broadcast ever since. Apo. Ito na yung aking buhay. Ito yung part na evangelization ni Brad Calix. Pag-pray natin na marami pang platform na pwede nating mapuntahan and probably radio stations sa Bacolod. Gusto natin gumawa ng sariling podcast. Marami tayong gustong gawin, mga kapatid. So, pag-pray po ninyo si Brad Calix sa mga preparations, pinakamahirap sa lahat yung paghahanda. Yung magsalita, built-in sa akin yun eh. Wala akong problema, maghapon ako magsasalita eh. Pero, ang mas kinakatakutan ko, yung laman ng sinasabi ko. So, it will take time to prepare. Kaya pag-pray nyo ako sa mga preparations po natin. Alright. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami. Marami sinabi dito si Jesus na hindi namin talaga maisa-isa. Pero isa sa mga striking dito ay yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Maraming salamat po sapagkat si Kristo ay Diyos. Sana siya ang Diyos ng buhay namin lagi. Trabaho, pamilya, ng karir namin, at ng aming buhay pananampalataya. Lord, we'd like to praise sa bunsong anak ni Gong Pang-an na may sakit. Hindi ko alam kung ano yung karamdaman, pero we are praying, samahan niyo po at makarecover. Lumalapit kami, Mama Mary, for your intercession din para sa bata. Kasi po ay makaka-recover. Gamitin niyo po ang mga medisina, pero eventually, ang iyong haplos sa kanyang karamdaman. Naniniwala po kami na nagpapagaling kayong Diyos. Lord, samahan niyo po kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang aming buhay pananampalataya. We'd like to pray for Pope Francis sa kanyang health. Pagpalain niyo po siya at samahan sa maghapong ito. Pray kami sa lahat ng mga cardinal sa Roma, sa Vatican, sa lahat ng mga archbishop, bishops, monsignor, sa lahat ng mga pare, mga deacons, mga layman. Panalangin ho namin ang bansa namin. Tulungan niyo kami na sa nalalapit na halalan sa Mayo, pag-pray po namin ang kaayusan. Maging wise kami sa pagboto. Lord, praying kami sa mga road rage. Lagi nangyayari, almost every day. May mga napapatay dahil sa di inaasahang pangyayari. Tapos sinabayan pa na mainit ang panahon. Panalangin ho namin, and probably mostly involved dito mga Katoliko eh. Nakapanghinayang na mawala ang buhay dahil lang po doon. Dahil sa init ng ulo. Panalangin ho namin na maging maingat po kami sa mga pagmamaneho po namin. Hanggat maaari po, kalmado lang kami sa kalsada. Kasi baka mapahama kami sa isang banda. Nagdadasal po kami ng patuloy niyong pagsama sa amin sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang Christian life namin. As we prepare, Lord, sa Lenten season, tulungan niyo kami na may mga preparations kami para maging mabungay itong nalalapit na Lenten season. Yung mga estudyante ho na konti na lang yung panahon para pumasok sa paaralan at bakasyon na po ng 2 buwan. Pag-pray namin na maging mabunga po yung bakasyon ng mga estudyante. At recharge sila, by June papasok sila na naka-ready.
Bigyan niyo po kami ng sapat na budget para in preparation po sa mga estudyante namin, yung mga kasama namin dito sa broadcast. Yung kanilang mga negosyo, pagpapalain niyo po. Magandang relasyon sa bawat isa. Yung aming plano ho na magkaroon ng pag-aaral online by June, Lord willing, na matutuloy po ito. Bigyan niyo po kami ng talino at gabay kung paano ang gagawin namin para magkatulungan kami sa larangan ng pag-i-equip sa lahat ng mga Katoliko. Lord, salamat po sa lahat ng mga kasama ko sa broadcast today, ang inyong blessings to be upon us. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Time check, alas 6:41 ng umaga sa aking orasan. Kita-kits tayo mamaya alas 8 sa ating usapang Katolisismo. Last part na ho tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa Trinity. Opo. Alright, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, kasama yung aking dalawang anak, na si James Philip Atala na Grace, saka si Sister Apple. God bless, God bless. Brad Calix mula po ito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo and bye for now.